Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. 27. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Verse 28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. So yan lamang pong tatlong verses ang nais ko pong bigyan ng diin. At naalala ko na ito ay napakahalagang bigyan ng pansin at tayo po ay muling bumalik sa kaisipan para nang sa ganon ay hindi man natin maubos sa maunawa ng mga kaganapan ngayon sa ating kapaligiran. Ang mahalaga ay alam natin ang salita ng Diyos at alam natin kung ano po ang sinasabi patungkol po sa ating mga sangkatauhan. Now, ito po ang pamagat na nais kong i-share, reflectors of God. Ibig sabihin, ikaw at ako, pag sinabi po nating reflectors, tayo po ay nagbibigay ng katotohanan, tayo po ay nagbibigay ng larawan para makita ng tao kung ano po ang ating Diyos. Medyo mabigat pong konsepto ito sapagkat in the ancient world, mga kapatid, in the ancient world, pag sinabi po natin Mesopotamia and ancient civilization, ang isang hari, kapag gusto niya pong siya ay maging, ibig sabihin makapangyarihan, alam niyo po ba, kina-curve niya yung kanyang imahen. Ibig sabihin, kanyang hinuhugis ang kanyang sarili para ipakita na siya ay tinatawag na sovereign at siya ay tinatawag na in control. Imagine po kaya po noong mga unang panahon, mapapansin po natin sa ating mga aklat, sa ating pong mga references, ang hari o ang tinatawag na sovereign ruler ay nakakurba. Ibig sabihin, nakatatak, okay, yung kanyang imahen ay talagang literal na nakaukit. Nang sa ganon, makikita ng lahat kung sino ang naghahari. Imagine niyo, yan po ay napakaliwanag na kaisipan. Subalit, ang turo ng salita ng Panginoon, now, tatandaan po natin ang background ng Bible ay nasa konteksto ng tinatawag na ancient world. Kaya kumbaga, nung panahong yon, may mga versions, okay, patungkol sa tinatawag na panimula, patungkol sa tinatawag na paano nagsimula ang lahat-lahat, may mga versions. Hindi ko na lamang babanggitin kasi medyo malalim, pero may mga pangalan na katulad ng Epic of Gilgamesh, meron tinatawag na Epic of Atrahasis. Itong mga literatures na ito ay kumbaga mga versions patungkol sa tinatawag na paano nagsimula ang lahat. So, ibig sabihin, hindi lang ito ang version, bagamat ang version na sinasabi ng Genesis na kung saan ang foundation, ang Torah, ito ang tinatawag na foundation, principles ng mga Jewish people, ay nagsasabi na nag-create talaga ang Panginoon. Ang Diyos ay nag-create. Ang Diyos ay bukod tangi. God is a talking God. God revealed Himself sa pamamagitan ng kanyang mga salita at maliwanag na ito po ay nababasa natin. Maliwanag na ang salita ng Diyos ay meron tayong mataas na pananaw na ang salita ng Diyos ay maliwanag na nagbibigay sa atin ng kasagutan papaano nagsimula ang lahat. Okay? Nais ko pong sabihin na nung panahong yon, maraming mga alok, maraming mga alternative views, maraming mga competing views. Ang ibig sabihin ng competing views ay ito yung mga
Kaya nga kapag ka ikaw ay hindi naniniwala sa Diyos, okay, ng Israel, o kaya Diyos ng salita ng Panginoon, ay ikaw ay naniniwala marahil sa mga Diyos-Diyos na mga nakapaligid, okay, sa bansang Israel. So ito pa isang bagay na maliwanag at sinasabi ng Biblia. So ang Diyos ay naglikha. Ang Diyos ay naglikha ng lahat ng mga bagay na meron tayo. So, nais ko pong tingnan natin, what makes us? Okay, sabi ko nga, hindi man natin masagot ang lahat ng mga problema. Pero kung ang tanong na to, what makes us God's masterpiece? Hindi ba tayo ay mga obra maestra? Hindi ba tayo ay mga, kumbaga talaga namang nilalang tayo eh? Okay? Tayo ay nilalang ng Panginoon at tayo ang pinakamataas na nilalang ng Panginoon sa balat ng lupa. So kaya ang tanong natin ay, bakit ba tayo tinatawag na obra maestra ng Diyos? Now, tayong mga tao, ang sinasabi ng Genesis ay, let us make humankind. Now, pagbasa natin sa English, let us make man, yung salitang man, actually generic. Pwede nating tingnan na yan ay, let us make humankind. Ibig sabihin, kasama ang kalalakihan at kasama ang kababaihan. Okay? So, ipinapaliwanag sa atin ng Panginoon na tayo ay kanyang obra maestra. Imagine niyo, bago bumagsak ang kasalanan, bago bumagsak ang tao sa kasalanan, bago nalugmok ang tao sa kasalanan, ito ang ating katatayuan at maging pagkatapos ng pagbagsak. Pagkatapos na tayo po ay nagkasala, ang ating mga magulang, okay, si Adan at si Eva, pagkatapos nilang bumagsak sa kasalanan, hindi nawala na sila po ay mga obra maestra ng Panginoon. So, kaya lang, may mantsa na. Kaya lang, namantsahan ng kasalanan. At yung mantsa ng kasalanan ay isang bagay na deadly. Yang mantsa ng kasalanan ay kung bakit tayo nagkakaganito ngayon. Kung bakit may kasalanan, yan ang dahilan kung bakit sari-saring problema ang ating nararanasan ngayon. Alam nyo ba, kasama ng ating mga lumbay, kasama ng ating mga kalungkutan, kasama ng ating mga kasakitan, kasama ng ating mga tampuhan, kasama ng lahat ng uri, bumabalik doon sa katotohanan na bumagsak si Adan at si Eva sa pagkakasala. Pero, hindi nawala ang kanilang pagiging obra maestra. Ikaw at ako ay nananatiling masterpiece or masterpieces ng Panginoon. Kaya alam nyo, iba ka, iba rin ako. Kaya kapag tayo nagsama-sama, ang mga masterpieces ay nagkasama-sama, okay, at tayo ay sama-samang sumasamba sa Panginoon. What a beautiful picture na ang mga fallen children of Adam, tayo yon, bagsak sa kasalanan dahil tayo, ang ating magulang ay si Adan at si Eva, pero hindi natapos doon. Ang Diyos ay nag-provide ng paraan, ng kaligtasan. At dahil kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng tinatawag na regained. Okay? Regained image. Ibig sabihin, nagkaroon muli tayo ay nasa wangis ng Panginoon, yes. Pero dahil sa kasalanan, namantsahan, pero dahil sa kaligtasan, ang ating wangis ay regained in Christ. Maliwanag na sinasabi ng Colossians, ng Ephesians, ng ating mga buhay, we were made in the image of God in Christ. Kaya, ang sabi ng Romans chapter 5, okay, ito po yung kwento, na ang masterpiece ay nagpapatuloy, tayo po ay anak, okay, ng unang Adan at tayo po ay naging anak ng pangalawang Adan na ang Panginoong Jesus. The first Adam, alam natin, si Adan ang Genesis. The second Adam ay ang Adam ng New Covenant na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So, gusto kong maging maliwanag ito. Kaya tingnan nyo, wag natin kakalimutan anong lahi, anumang, alam niyo kahapon nakakatawa, no? I really rejoice sa Bible study sapagkat
ang kapatid na Mart ay napakaganda ng panalangin ng kapatid ni Mart sa Cebuano. Sabi, Pastor, can I pray in Cebuano? Sabi ko, go ahead. Brother Mart, alam mo, napakaganda ng panalangin. So, binigyan ko lang ng konti paliwanag, pero hindi ko rin maintindihan yung iba. Mga kapatid, imagine niyo, tayong nandito sa Pilipinas, iba't iba ng lingwahe. Pero kapag nagsalita tayo, napaka-fluent ang kapatid na Mart, no? Alam niyo, lahat tayo ay mga masterpieces ng Panginoon. Okay? So, gusto kong bigyan natin ng alaala yan. And therefore, itong mga salitang Imago Dei, yan ay tinatawag na Latin ng image of God. And so inisip natin, ano ba talagang ibig sabihin ng Imago Dei? Ibig sabihin, ikaw at ako, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. So itong Imago Dei, bagamat siya ay Latin, nagpapaalala siya sa atin na yan ay talagang totoo. We were made in the image of God. Tayo ay nasa larawan ng Diyos. Tayo ay nasa imahe ng Panginoon. Kaya itong imago na yan, okay? Di ba Latin yan? Okay? Ang tunog niyan sa Hebrew ay, just to give you some sound, no? Tselem. So pag sinabing wangis in Hebrew, tselem, at sa Greek, okay, ay eikon, kaya meron tayong tinatawag na iconoclastic, meron tinatawag na icons. Hindi pa nung panahon ng church history, pag sinabing images, icons yun eh. Tayong church, wala tayong icons, okay? Well, itong ating krus, ito ay symbol ng Christianity na kung saan ay lahat ng Christendom ay nag-recognize. Ito ay nagpapaalala sa atin about the old rugged cross. Okay? And then in Latin, iyan ay Imago Dei. So, larawan. Sa madaling salita, lumalabas sa pag sinabing Imago Dei, we are mirroring God. Naalala ko siguro kayo din, nung kayo ay, lalo yung nakaranas ng kabataan, kung bakit, di ba, kung ano mga naisip natin, may salamin tayo, tapos haharap tayo sa araw. Di ba? Talagang yung bang, siyempre, pagka nasinagan ka nun, nireflect ka. Di ba? Ang dating sa'yo, parang nakakasilaw, di ba? Kung ano-anong mga kaisipan. Pero that's the point. Ibig lang sabihin ay, dun sa mirror na yon ay, binimirror natin ang haring araw, para kung sino man ang kanyang masinagan ay, di ba? Subukan mong mamaya, pag sinabi nating prime meridian, PM, 12 PM, tumingin ka, kung may araw, tumingin ka sa taas. Ang hirap tingnan. Why? Hindi natin matitigan ang husto sapagkat sobrang liwanag. We are like that. We are mirroring God. Parang katulad ng title kanina, reflectors tayo. Kaya minsan, pagka nakita tayo lalo na sa gabi, o kaya kung sino man sa atin na nagbibisikleta na walang reflector or reflectors, nakakatakot. Magugulat ka na lang na, oops, may bisik. Wala man lang reflectors. Bakit? Sapagkat ang reflectors ay, pagka yun ay nasinagan, babalik sa iyo ang liwanag at ikaw, na sumasabay doon. Ikaw ay nasa sasakyan, nakita mo na, ay may bisikleta. Kaya nga iba, talagang ilaw na. Kumikuti-kutitap, lalo kapag kagabi. We are mirroring God. We mirror God. Sinasalamin natin ang Diyos. Kaya kumbaga, ang bawat isa sa atin, ikaw man ay babae o lalaki, ikaw man ay bata, ikaw man ay baby, ikaw man ay young pro, ikaw man ay lolo, lola, we are mirroring God because we were made in the image of God. Nangyayari ba yun? Sinasalamin ba natin ang Diyos? Kaya napunta tayo doon na kinakailangan ng ating mga liwanag. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So we mirror God. Okay? We mirror God because we're made in the image of God. Okay? Now, merong 7 bagay na gusto kong i-share na kapag sinabing image of God, ano ba ang dapat nating tandaan? Well,
from the text, okay? At hindi lamang dito sa Genesis, kundi sa buong Biblia, ay merong 7. Pwede mong dagdagan kung sakali man na dumating ang point na meron pa tayong mapag-aralan, but at least, meron pong 7 important biblical and theological concepts. Now, pag sinabi po natin concepts, ito po ay kaisipan. Ito po ay kaisipan na binibigay po sa atin ng Biblia. Kaya importante at marapat lamang na kung tayo po ay naniniwala sa Biblia, hindi lamang Genesis ang ating alam, hindi lamang Pentateuch o kaya Torah ang ating alam, kundi alam natin ang sinasabi ng buong kasulatan. So tatandaan po natin, we believe in the 66 books of the Bible, 39 in the Old Testament and 27 in the New Testament. Nothing more, nothing less. Okay? Tatandaan po natin, nothing more, nothing less. Kasi yung iba, higit sa 66. At hindi po natin tinatanggap yon. Because we hold on to the biblical understanding of canonicity. Kung ano po, okay, ang ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan din ng mga believers. Now, merong 7, okay? Una, nais ko pong pansinin natin, number 1 is uniqueness. Ano ang ibig sabihin ng image of God? Anong ibig sabihin ng tinatawag na nasa wangis at larawan? Kaya kapag pinag-combine daw natin, okay, and I agree with, biblical scholars, nung sinabi nila sa verse 26, then God said, let us make mankind in our image and in our likeness. So pag pinagsama mo ang image at saka yung likeness, okay, ibig sabihin, merong diin. Nagbibigay siya ng matinding diin na ang kanyang ibinibigay sa atin ay unang-una ay ang tinatawag na uniqueness. Ang ibig sabihin ng uniqueness ay, ikaw at ako ay bukod tangi. Tingnan niyo yan? Ikaw at ako ay bukod tangi. Ibig sabihin, pag sinabing unique ka, tingnan niyo kung tayo po ay dadako sa tinatawag na siyensya, ang uniqueness ng isang lalaki at ang uniqueness ng isang babae ay gano'n na lamang. Ibig sabihin talaga namang marami tayo makitang mga uniqueness. Ang bawat isa ay unique at kakaiba. May papel tayong ginagampanan sa ilalim ng araw. We are so unique, okay? We are so unique. We are so special. And yet, in the midst of all these things, tayo ay different. Bagamat tayo ay mga human beings, meron tayong tinatawag na mga differences. Meron tayong tinatawag na pagkakaiba. Kaya nga, napaka-importante na sa buong Biblia ay nakita natin ang papel na ginagampanan. Tingnan nyo, kung ano ang sinasabi sa creation account, meron siyang connection sa tinatawag na New Testament at pagdating sa iglesia. Kaya tingnan nyo, hindi ba't nakita natin si Adam, which is actually Adama, okay? Which is literally earth, lupa, okay? Kaya si Brother Adam, okay, ang pangalan mo, kapatid na Adam, napakainam, sapagkat yan ay may patungkol sa pagiging earth. Okay? Ibig sabihin, tayo inilikha ng Panginoon sa lupa at sa lupa din tayo. Iba't paalaala na tayo po ay nilikha ng Panginoon. Bagamat tayo nilikha ng Panginoon, meron tayong uniqueness. Ibig sabihin, iba ka, iba ako. Meron tayong tinatawag na mga katangian, meron tayong tinatawag na mga special features na kung saan ay talaga namang mamamangha ka. Naalala niyo ba? Isang example lang, no? Naalala niyo ba, ano ang importanteng ginagawa kapag tayo ay magpapahayag ng isang document? Anong ginagawa? Naalala niyo? Hindi pa tinatanong ano yung mga identifying marks? At saka merong ano? Anong ginagawa natin? Di ba? Kung bakit nag-iisa lamang ang iyong thumb mark. Nag-iisa lamang at walang kaparehas.
So, ibig sabihin, ginagamit upang ikaw ay talagang sabi na ikaw ay kakaiba. Katulad ng creation ng Panginoon na walang snowflake na magkaparehas. Imagine niyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Well, may sinasabing, possible kaya na magkaroon ka ng alter ego. Pwede kayo magkaroon ka ng alter ego. Kunyari, ang Deacon Manny. Okay? Possible kaya na meron pang isang Deacon Manny? Papayag ka, Deacon. Hindi. Sabi niya, hindi. Hindi possible na magkaroon ng alter ego. Well, siguro alter ego dahil halimbawa, like father, like son, Jewish concept yun, like father, like son, dahil may mga anak ang Deacon Manny, ibig sabihin, may mga traits at may mga uniqueness na kung saan ay galing sa father. Uniqueness. When we think about the image of God, you are unique. Kaya eto lang, pag iniisip natin ang conflict doon between Israel and Gaza, ang nasa isip ko, Lord, each one of them is unique. Okay? Eto I want to start with a foundation. Tingnan niyo kung anong ginawa ng kasalanan. Kahit ang isang Hamas, okay, na talagang radikal at talagang militante at talaga namang kriminal, sabihin na natin, ay nasa wangis ng Diyos. May uniqueness. Kanina lang ng umaga, tinanong ko ni Pastor Dan, Dr. Dan, di ba speaker natin siya kahapon, sabi niya, Pastor, do you know the president doon sa Bethlehem Bible College? Ang president elder ng Bethlehem Bible College ay Pinoy. Lara ang apelido. Sabi niya sa akin, kilala mo ba ito? Siya ang presidente ng Bethlehem Bible College. Nandun sa Israel. At talaga namang ibang klase rin ng buhay doon. Kaya, Tilili, ang ilan sa atin nakarating doon, pag ikaw ay pupunta ng Bethlehem, parang ikaw ay pupunta ng ibang bansa. Sapagkat napakatindi ng wall. Napakatindi ng wall. Ang sabi na iba, wall of tears. Mga kapatid, dominated kasi ng mga Palestinians. Pero mga kapatid, may seminary doon. Ang ibig kong sabihin ay, we need to be very careful. Katulad mamaya siguro na bibigyan ng pansin namin ni Elder, may mga Palestinian Christians. May mga Palestinians na binago ng Panginoon. Kaya imagine ninyo, kahit sa Gaza, kahit doon, binibigyan, di ba? Binigyan ng oras na kayo ay lumikas, kayo ay pumunta ng north para kayo ay maging safe. Hindi ba natin alala, Lord? May mga Christians din doon. Lord, may mga anak ka doon. And so we pray, Lord, may you intervene. Tingnan niyo po ang ginawa ng kasalanan. Ang uniqueness ay halos mabura na gano'n na lamang kadaling magbuwis ng buhay. Uniqueness. I want you to think about it, no? Uniqueness. On both camps. On both camps. Kaya nga, ang sabi ni Elder, kung hindi natin alam ang narrative na ito, we need to be very careful. Kaya careful tayo sa ating pagpo-post. Careful tayo sa mga fino-forward natin mga messages sapagkat ang pinaka-importante ay sources. Ang pinaka-importante ay saan nanggaling. So nung nagkaroon kami ng retreat, no, of course, sa mga pastor ay talaga namang number one din na nagpo-post. And then Dr. Dandafort said, we need to verify the sources. We need to verify. At lalo na ngayon, napakadaling gamitin ang social media para magkaroon ng miscommunication and misunderstanding. So number one is uniqueness. Number two, sexuality. In the image of God, tatandaan natin, hindi lamang uniqueness, kundi sexuality. Ano ibig sabihin ng sexuality? Napakaliwanag na sinasabi ng Bible, male and female. God created them. So mga kapatid, eto yun, napakaliwanag talaga. Kaya kung tayo ay magsusurvey sa ating kapaligiran, kung ano ang sigaw ng ating kultura,
kung ano ang sinasabi ng ating kultura, balik tayo sa salita ng Panginoon. So pag sinabing sexuality, it flows out, okay, yung kanyang outflow ay tinatawag na community. So sexuality pointing then to community. Kaya pala tayo, we can be a community for the glory of God. Kasama dyan ang mga kababaihan at ang mga kalalakihan. At ang mga kababaihan, of course, male and female, kung sila ay magsasama, magkakaroon silang tinatawag na offspring, and we can create community. Sexuality ay nakasama doon sa image of God. Kasama doon sa wangis, sa larawan at wangis na nais ng Panginoon. And therefore, we need to think na ang bawat isa ay unique at itinataas natin ang papel at ang role ng bawat kalalakihan at ang bawat kababaihan. So it's so important. Kaya dito sa ating church, we respect everyone. Nirespeto natin ang mga kalalakihan at ang mga kababaihan. Why? Because we are a community. Hindi lamang tayo community, now we are a community of faith. Okay? So tatandaan natin, number 1 is uniqueness, number 2 is sexuality, and number 3, relationality. So kapag inisip po natin ang image of God, ang importante po ay relationality. Ibig sabihin, ikaw at ako, we can belong. We can feel we are belong to each other. Relationality. Tingnan niyo po, kahit saan tayo magpunta, recognize na ikaw at ako ay nasa wangis ng Diyos. Ibig sabihin kung tayo po ay humankind o kaya kung tayo po ay tao, human beings, we can relate. Hindi man siguro tayo nagsasalita ng lahat ng mga lingwahe, walang tayong kakayanan, pero we can relate. Relationality. Kaya minsan yung aspeto na mahirap makipag-relate sa isang tao. Ayan, alam niyo, struggle natin yan. Ang dahilan, dahil sa kasalanan, hirap na hirap tayo mag-relate sa bawat isa. Okay? Tingnan niyo Pero kagaganda ng mga points na ito. May mga distortions. May mga pagbaluktot. Katulad sa uniqueness. Okay? Ayan, no? Pag sinabing uniqueness, everyone is entitled to his own. Kumbaga parang ang pagbaluktot ay, hindi, ganito ako Yan. So nakakalimutan niya na siya ay nasa wangis ng Diyos. Sexuality, ganun din, of course, alam natin. Relationality. And then number 4, ay ang tinatawag na creativity. When you and I were made in the image of God, nariyan ang creativity. Ano ibig sabihin ng creativity? Nariyan ang tinatawag na relationship between our Creator and us. Okay, tayo bilang mga creatures. Ayan tingnan niyo, napakaganda. God is the Creator at tayo po ay creatures. Maliwanag na sinasabi dito sa Genesis at sa ibang mga talata pa. So I'm just giving you itong biblical and theological concepts. Creativity. Imagine niyo kung papaano pwedeng maging creative ang isang taong nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Imagine niyo kung paano isang tao na pwede siyang maging daan upang magamit ng Panginoon upang ang pagpapala ng Diyos ay sumagana sa ating buhay. You see that? You see how important it is? And yet, there remains a distinction. Sino ang Creator? Walang iba kundi ang Diyos. Tayo ang mga nigla. But, we can be creative. We can be creative. Kaya, nakikita niyo ba ang inyong creativity? Sino sa atin dito ang the more you know, the more nakikita mo yung iyong creativity at nakikita mo kung paano mo siya. Kaya pagdating sa church, yung ating pagiging unique, yung ating pagiging kababaihan at kalalakihan, yung ating relationality at creativity, malaking tulong ito para sa paglago ng ating iglesia. Kaya tingnan nyo, nakita natin, di ba't meron tayong mga nagagawang mga gawain, may mga creativity,
o kaya creative ang bawat isa sa atin. Okay? Now let's move sa number 5. Number 5 is equality. Pag sinabing we're made in the image of God, in the image and the likeness of God, yan ang point. Nariyan ang concept ng equality. Ayan, equality. So, ano ibig sabihin? Equal tayong lahat? Yes. Equal tayong lahat. Tayong mga taong nilikha ng Panginoon sa kanyang wangis. Pero ang sabi nga natin ay, now, gusto kong pansinin natin ulit, parating natin itong sinasabi, equality is not uniformity. Ibig sabihin, ang equality ng bawat isa sa atin ay, hindi lahat tayo mga tatay, hindi tayo lahat mga boss, hindi tayo lahat mga managers, hindi tayo lahat mga employers. May mga empleyado, may mga mothers, may mga, you see? So, ibig sabihin, yung ating equality ay doon mismo, okay, sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon kung sino ka at kung sino ako dahil tayo ay nasa wangis ng Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, when I think about some of the issues right now, gusto kong pagyamanin itong mga bagay na ito. At ito, lalo na, ang aspect ng equality, talaga namang matindi ito. Pero here's the point. Ang katotohanan na ang tao ay nasa wangis ng Diyos, yan ang pinaka-the best na foundation when we think about human rights. Think about it. Kung ang bawat isa ay naniniwala na tayo po ay nasa wangis ng Diyos, kaya lang, hindi lahat naniniwala eh. Hindi lahat namantsahan nga ng kasalanan. Kaya ngayon, eto tayo, nagka-problema tayo. But the point is, equality is one of the concepts embedded doon sa tinatawag na image and likeness of God. Isinusulong natin ito. Ayan, maaring ito rin ay isa sa mga issues ngayon, okay, sa mga conflict, sa mga hidwaan, maaring itong bagay na ito ay maaring talagang very sensitive. Okay? Equality. Number 6, essentiality. Ang ibig sabihin ng essentiality ay may values tayo. Sino sa atin dito ang walang values? Lahat meron. Sino may mga values? Di ba? Sabi nga natin, sabi ng kasabihan, every ought. Yung word na ought, I ought to, you ought to, yan ay tinatawag na ethical ought. Okay? Ibig sabihin, every ought, I ought to do this. Every ought is rooted in a value. Every value requires a choice. And every choice defines a character. Kaya pala may character ka dahil meron ka mga values sa buhay. Aba, bilang mga taong nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis, may mga values tayo. Bumagsak man tayo sa kasalanan, salamat sa Panginoon sapagkat nariyan ang Panginoong Hesukristo na siyang makapagbibigay sa atin ng tunay na value or values sa ating buhay. So mga kapatid, very important. It is something that you and I must remember. Essentiality. Okay? Importante po. It gives us real value. Kaya tingnan nyo, when you think about it, napakaraming mga taong namatay na may mga value din sa buhay. Tingnan niya na isaalang-alang ang values dahil namantsahan ng kasalanan ang ating pagkawangis, ang ating pagkagawa, pagkalikha ayon sa wangis ng Panginoon. Essentiality. Okay? Now, sana nung may chance na ma-lecture natin ito siguro sa mga sangkatauhan, no? Kasi babalik talaga tayo sa Biblia. Pero syempre, lahat palagay ko dahil sa pangyayari ngayon
lahat nag-a-advance, lahat ay nagpapagal, lahat ay nagsasabi na ito yung mga panahon na paalala na talagang tingnan natin ang ating buhay and so on. And I think that's true. May purpose ang Panginoon kung bakit ang mga bagay na ito ay nangyayari at maaaring ito ang dahilan kung bakit pa tayo dapat na magpagal sapagkat ito yung mga wangis, kaya lang ang bawat aspeto ay namantsahan ng kasalanan. Kabigat. May isang expert, just to give you a thought, no? Para sa isang militanteng Hamas, ang kanyang value ay kanyang sinasabi na ito ang sinasabi ng aming aklat at ang aming modelo ay walang iba kundi ang aming leader. Imagine niyo? Well, ang pagsunod sa isang leader ay importante. Pero ang basihan mo na ang iyong leader ay mandirigma at talagang kinakalaban ang mga Jewish people at ikaw, iisipin mo, ganun din ang gusto ko. Ano nangyari sa value? Ano nangyari sa tinatawag na pagpapahalaga sa buhay? Distorted talaga. Talagang baluktot, talagang bulag talaga. Talagang sa totoo lang. Ang sabi nga well, we need to love all our enemies. Pero mga kapatid, at this point, iba ang general, ang pangkalatang mga Palestinians, pero ibahin natin itong mga Hamas na ito talagang, ang pronunciation, Hamas. Okay? Literally, from the Arabic understanding, ay parang ito yung, parang may kasamang parang may kasamang pagkauhaw, to fight. Pangklase, no? Parang ang talagang, kaya pag sinabi natin jihad, okay? Ayun yun ang kaisipan na ito ay ginagawa namin, mga kapatid. Of course, alam ko na kapag merong Muslim dito, hindi naman ako magsasalita ng ganito. Kasi gusto ko rin maging careful. But this one is a very important thing. Iba talaga. Iba talaga itong mga actually kalaban ng buong mundo. No? So we need to think essence, essentiality, may value, may real values tayo sa buhay. Yeah, dahil doon, ano ang value ng buong Gaza population? Wala na, hindi na naisip. Diba? And of course, ngayon, ang burden ay nasa Israel din, bagaman walang magawang Israel kundi to defend. But at the same time, may mga struggles. At the same time, hindi matatahimik ang ilang mga issues na napapaloob dyan. So, ang point ko ay, dahil kasi sa values Kaya lang, ang values ay distorted ng kasalanan. Saan pa? Saan tayo pupunta? Wala tayong ibang pupuntahan kundi balik tayo sa Panginoon. Balik tayo sa Panginoon at magpasakop sa Kanya mga salita at tingnan ko ano ang dapat nating gawin. I don't have any solutions. But the thing is, my challenge for today is let us go back to the Bible. And then the last, authority. Ito yung tinatawag na role of dominion. Di ba? Ang sabi ng Genesis, let them have dominion so that they may rule. You see, that's the point. Rule over the fish and the sea. Ibig sabihin, tayo ay magkakaroon ng dominion, magkakaroon tayo ng mastery sa lahat ng iba pang mga create ng Panginoon na pwede nating pakinabangan sa buhay. You see, ibig sabihin, authority yung role of dominion. Diba? Kaya nga yung naming, the animals and so on, ay ipinagkaloob sa ating mga first parents. Kaya nga the ability to rule, kaya lang, ang authority, ang role na yan, na magkaroon ng dominion ay infected ng kasalanan. Kaya tingnan nyo, dapat tayo mga Christians, parang parang tayo nasa forefront kung paano tingnan natin ito at kung sakaling kung may mga extremes, kung may mga problema, pwede nating i-relay ang mga bagay na ito on the basis of the concept
or concepts of what it means to be in the image of God. Now, let me close with this. Bilang mga taong nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis, we need to glorify God by reflecting Him. Ang tanong, paano nag-glorify ng tao ang Diyos? I-mirror mo siya. Kuha ka ng salamin, okay? Pag matingkad yung araw, i-mirror mo siya. I-mirror mo siya sa iba. Okay? Mirroring God. Reflecting God. That's the point. Now, paano natin, tingnan nyo, paano na may mirror ang Panginoon sa problema natin ngayon? Paano siya nabibigyan ng glory? Do you think nag-glorify ang Panginoon kapag ka maraming mga taong namamatay? Nasasaktan ang Diyos. Kaya kumbaga tayong mga nilikha niya ayon sa kanyang wangis, kinakailangan ay mag-glorify natin siya by reflecting Him. Pangalawa, enjoying God by sharing Him. We need to enjoy this life, and then at the same time, sinishare natin ang Panginoon sa ating mga kakilala. Hindi ba't ito ang ating ginagawa? Hindi ba't i-enjoy natin ang buhay? Kasama na dito sa pag-enjoy ang ating pag-share ng kanyang kabutihan sa ating buhay. Alam niyo, kahapon, enjoy ako sa Bible study Saturday kasi shinare ang kabutihan ng Panginoon. I think we were like 10 or 11. Okay? Shinare namin ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Alam niyo, nakakatuwa, sapagkat nung shinare namin, karamihan sa amin luhaan. Pero nakangiti. Okay? Ibig sabihin ay, sa totoo lang, ang buhay dito sa lupa ay talaga namang mas salimuot. Pero, we can still enjoy God by sharing His goodness sa ating mga buhay. Now, ito yung mga bagay na dapat natin pag-isipan sa mga nangyayari ngayon. And then the last, we need to follow God by imitating Him. We need to follow the Lord by imitating Him. Gustong-gusto ng tao na sumunod sa Diyos. Pero ang tanong ay, willing ka ba, handa ka bang i-imitate ang ating Panginoon? Mga kapatid, yan ang dahilan. Itong tatlong bagay na ito, no? Balikan ko lang saglit. Enjoying God. Ayan. Itong tatlong bagay na ito, glorifying God by reflecting Him, enjoying God by sharing Him, and then following God by imitating Him, yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Jesus upang magampanan natin ang ating pagkalikha ayon sa kanyang wangis. Tatandaan natin yung 7 yun. Okay? Ulitin ko lang, no? Balikan ko lang ulit para at least ay yan. Tandaan natin. Let me just go through itong 7 ito. Okay, as I close, bagamat, okay, yung pinakauna, let me just go over those 7. Gusto ko pong ulitin na ang uniqueness, bagamat namantsahan, ang sexuality, bagamat namantsahan, ang relationality, tainted, marred by sin, creativity, namantsahan ng kasalanan, equality, nadungisan ng kasalanan, essentiality, may bahid ng kadumihan, authority, distorted, the reason why Jesus Christ came. Itong 7 bagay na ito ay pupwede niyang ma-regain na meron tayong buhay na, okay, we can glorify God by reflecting Him.
Pwede natin siyang i-glorify. We can enjoy God by sharing Him, and then we can follow God by imitating Him. Mga kapatid, sa umagang ito, naintindihan ba natin ang ating kalalagayan ngayon sa harapan ng Diyos? Ikaw yan, ako ito tayo. Okay? Salamat na lamang sa Panginoong Jesus sapagkat siya ay nagbigay ng kaligtasan. Kaya nais kong hamunin ng bawat isa. Baka meron sa atin dito, nandun pa rin sa distorted uniqueness, sexuality, relationality, creativity, equality, essentiality, authority. Wala ka pang Kristo sa buhay. Nako, kaibigan, hanggang dyan ka lang. Parati mong iisipin, parati mong talagang ang struggle mo kung paano mo ipiplease ang Panginoon. Hindi mo kayang i-please ang Panginoon because you are under the power, under the penalty, under the pleasure, and under the presence of sin. Si Kristo lamang ang tanging daan upang ikaw ay magkaroon. Kaya Jesus is the answer. Ang kaguluhan ngayon, si Kristo. Pero Pastor, bakit inaalaw ng Panginoon? Bakit inaalaw? Well, we do not know for whatever higher purposes meron Panginoon. Pero ang nais niya ay, tayong mga anak niya ay, we need to be sharing the gospel doon sa mga taong hindi pa nakilala sa Kanya. This is the way to go. May sagot tayo. May sagot ako, may sagot ka dito sa mga bagay na ito. Anong sagot? Balik tayo sa Biblia. Hindi natin masasolve kung anong problema doon sa ang conflict between Israel and Palestinian people. Hindi man natin masagot ang lahat. But Jesus is the answer. Tingnan nyo Pwede ba natin sabihin, Jesus is the answer? Pwede? Amen. Sigurado tayo doon. Pero, matindi talaga ang kasalanan, mga kapatid. Salamat sa Diyos at tayo ay nakilala sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. O Panginoon, ang aming pong karanasan, ang aming pong nararanasan at kalalagayan, hindi lamang sa aming personal na buhay, kundi kahit Panginoon sa buong mundo. Ito po, O Diyos, ay katotohanan lamang na ang mundong ito ay broken. Ang mundong ito, O Diyos, ay nalugmok sa kasalanan at walang kapag-asa. Kung hindi kami, Panginoon, lalapit sa iyo, kung hindi po kami maniniwala at sasampalataya sa inyong anak na Jesus, na si Jesus, ay wala kaming patutunguhan. Panginoon, hindi man ho namin alam ang mga bagay, ang mga issues, lahat-lahat, O Diyos, but we can be certain and we can be sure that Jesus is the answer. Papaano kung ang tao ay luluhod at kung ang tao ay magpapakumbaba sa Kanya at aaminin na siya ang sovereign ruler. Siya lamang ang tunay na hari at wala ng iba. Siya lamang tagapagligtas. Kaya Panginoon, habang iniisip po namin ang sitwasyon sa aming mundo, Panginoon, tingnan din namin ang aming mga puso ngayong oras na ito. Marahil, Panginoon, concern kami sa Israel, concern kami sa gera doon, pero Panginoon, dapat pala kami maging concern sa aming kaluluwa na namumuhay pa rin sa kasalanan. O Lord, sa umagang ito, paliwanagan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng ilaw na nagmumula sa iyo. Ganon din, Lord, sa aming mga kapatiran, hindi man namin kasama ngayon, ang aming mga mahal sa buhay, O Diyos, paliwanagan mo sila, Panginoon, at gamitin mo kami bilang inyong mga liwanag sa madilim na mundong ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.